Isang magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayo matapos po ang kalamidad na naranasan po natin? Muli po, kayo po ay makakapanood ng isang na namang episode ng Inklusyon na kung saan tatalakayin po natin ang napapanahong topic po na kung saan ang title po nito ay Kalamidad at Sakuna, Gaano Ka Ba or Gaano Ba Tayo Kahanda? Taon-taon po, nasa 20 ang pumapasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Bukod pa sa iba pang natural calamity tulad ng lindol at pagsabog ng bulkan. Ang mga kalamidad na ito ay nagdudulot po ng malaking pinsala sa agrikultura, infrastruktura at sa buhay ng kabuhayan ng ating mga mamamayan. Sa mga pagkakataong ito po, ang mga taong may kapansanan ay kabilang din sa mga pinaka-vulnerable na sektor. Mahalaga po na tukuyin po natin ang papel ng Persons with Disability Affairs Office or ng PDAO sa pakikipagtulungan po sa mga local government units or LGUs upang matugunan po natin ang pangangailangan ng mga taong may kapansanan sa panahon ng kalamidad at sakuna. Sa particular na titignan po natin ay ang mga aktwal at nahakbang at practical na isinasagawa sa katatapos na bagyong Christine upang mas mapabuti po natin ang ating sistema sa pagtugon sa mga hamon na dala ng kalikasan. So magandang hapon po sa inyong lahat. Nawa po nasamahan niyo po kami sa isang oras po ng episode po ng Inklusyon at kasama po natin sa araw na ito ang ating pong sign language interpreter, si Teacher Aisel, at nandyan din po ang ating pong mga captionist from the TERPCAP, and of course ang ating pong mga technical staff, si Direct Ina, and of course JM, and binabati din po natin ang ating pong mga core members ng Inklusyon, kagaya po ng ni Ma'am Celia, ni Ma'am Mitzi, and Sir Ranil, and mga iba pa po. Ngayon po, akin pong ipapakilala sa inyo ang aking co-host po, ang napakaganda at napaka-empowering lady po ng Mabini Movement. Of course, Dr. Gina Manalaysay. Dr. Gina, bilang bahagi po ng ating episode po ngayon, siguro po, baka po pwede po ninyong ibalita ang isang episode din or segment na Inklu Balita patungkol po sa episode po natin ngayon. Yes, maraming salamat, Miss Jen. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga ka-inklusyon. Ang Inklu Balita natin ay eksakto lamang po o timing para sa ating pag-uusapan ngayong hapon. Ito po ay ang Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Ito po ay ginanap lang nitong October 14 to October 18, 2024 sa PICC or Philippine International Convention Center. And then, ito po ay dinaluhan ng mahigit 3,000 delegates comprising po ng iba't ibang bansa na 60 countries po ang nakilahok dito. Bakit po kaya? Kasi ang Pilipinas po ay, kung hindi natin alam, ay number 1 sa buong mundo tungkol sa ganitong mga pangyayari na hindi natin inaasahan or ayaw nating asahan. So noong opening day po ay nagbigay ng mensahe ang ating Pangulo na si President Bongbong Marcos. At kaya ito pong konferensyang na ito ay sana magdulot na ng positibong aksyon mula sa ating pamahalaan. Back to you, Miss Jen. Magandang hapon po ulit. Ayan, maraming salamat po Doc Gina sa balita na yan. Talaga nga pong ang ating pong mga sektor ng mga person with disability ay very active po pagdating po sa inclusive DRRM. Ngayon naman po, tayo po ay mayroong mga panauhin sa araw na ito, mga experts po pagdating po sa disaster risk reduction management, and sila po ay talaga namang nag-trending during the Typhoon Christine. So, Doc Gina, maaari po bang maipakilala po natin sila? Yes naman po, I'm privileged to introduce Dr. Rex Bernardo, ang ating unang panuuhin, at siya po ay may polio at age 5, so hindi na nakapag-aral sa edad. Pero sa edad na 20 ay nagkaroon na siya ng pagkakataong makapag-aral.
he took up placement tests na na-accelerate all the way to the university level. Nakakahanga, di po ba, Miss Jen? Rex completed a bachelor's degree in psychology at Trinity College of University of Asia and finished 3 postgraduate degrees, including a Master in Human Resource Management and Industrial Relations at the University of Sydney in 2000, Master in Development Management at the Asian Institute of Management in 2002. Rex earned also his Doctor of Educational Leadership Management degree in 2013 at Bicol University with his dissertation titled The State of Inclusive Education in the Philippines, Policy and Legislative Implication. Sa kasalukuyan, si Doc Rex po ay ang Provincial Government Department Head ng PIDAO or Persons with Disability Office ng Camarines Norte. He has received national and international awards and fellowships for his advocacy works in promoting the rights of persons with disabilities. Mga ka-inklinasyon, let's welcome po Dr. Rex Bernardo. Magandang hapon. Magandang hapon po, Doc Gina, Ma'am Jen, sa inyong pag-invite po sa akin ngayong hapong ito sa Inklinasyon. Yes. And ang pangalawa po nating bisita sa hapong ito ay si Police Officer 2, si Mr. Bernard Sureta. Siya po ay isang registered criminology, specialized, ang specialization niya ay certified security professional po. Master in Public Studies, Major in Public Administration, and of course, nakakabilib, the only authorized handler po ng K9 unit. Kung hindi po natin kabisado, ang K9 unit po ay isang aso na tumutulong po sa ating kaligtasan. Magandang hapon, Officer Bernard. Back to you, Miss Jen. Ayan, thank you Doc Gina for introducing our guest. Ayan, thank you so much po Dr. Rex Bernardo, ang idol po ng bayan. Idol po ng mga PIDAOs po si Dr. Rex Bernardo. Mismo. And of course, ang ating pong fire officer po na talaga namang naglaan din ng oras at panahon para po maibahagi po nila yung kanilang mga practices po no in terms of in times of disaster. So siguro po kukumustahin ko Dr. Rex, kumusta na po kayo after po ng bagyong Christine? Maaari niyo po bang ibahagi sa amin, sir, yung inyo pong naging karanasan po? Okay, salamat Ma'am Jen. Siyempre, yung last week kasi, talaga namang dumating yung realidad po na kahit anong pinag-aralan ng tao, kahit anong sitwasyon ng tao, siyempre, pagdating po sa kalamidad ay pantay-pantay po, di ba? Kung saan, isa nga po tayo sa nakaranas po ng first hand po na kung saan ako din mismo ay niligtas po ng Special Rescue Unit ng ng mga Bureau of Fire sa pangunguna ni Sir Bernard Sureta. Yun po, gusto ko po ikwento na nagagawa po, yun hindi po natin alam na ganito po kalakas yung epekto ng severe tropical storm Christine kasi siyempre medyo malaki naman po yung bahay, yung mataas po yung aming lugar, pero sabi nga medyo kakaiba ito. Gaya ng naranasan sa buong Bicol na hanggang ngayon po baha pa po yung ibang part ng Bicol, especially sa Camarines area sa Naga City. And it so happened po na dito sa Cam Norte, we are also experience yung onslaught ni STS Christine kasi po sabi nga dun sa datos for more than 24 hours po yung umabot yata po sa 3 buwang rainfall amount po yung ibinagsak within that period. So po talaga yung kumbaga kakaiba po yun at kaya lang po ang maganda naman po nito because of the training po natin sa Disability Inclusive DAR, siguro mamaya pag-uusapan natin yon, hindi na po kami nagdalawang isip na
yung tinatawag na preventive evacuation. Iba, hindi na po tayo maghihintay po na imposible nang ma-rescue or masyado ng delikado para sa mga rescuer na mag-rescue kasi nga kung masyado ng malakas yung or mataas yung tubig. So yun po, nung pumasok na po sa bahay yun, which is ngayon po nangyari lang sa loob ng 54 years po na existence. Ngayon lang po nangyari po yun na napasok na po yung bahay namin at nag-aalala na po talaga yung aking may bahay at saka yung aking anak na ano daw po kung anong mangyari. Although naitas na po namin lahat yung mga gamit, pero ang concern po nila, ano daw po ako may tataas. Kasi po, yung ancestral house po namin, alam naman po natin, di ba, yung mga lumang bahay na kahoy po yung hagdan, masikip po yung nakita niyo po diyan, hindi po magkakasya po yung dalawang tao na mag-assist po sa akin kasi nakita niyo naman medyo on the heavier side po ako. So supposedly po apat yung magbubuhat sa akin, but hindi po kasya, hindi po kaya ng apat kasi nga masikip masyado yung hagdan. Kaya hangga't maaari yung kumbaga tig-isa, kaya lang medyo masyadong matarik naman para nila ako mabuhat. But I am thankful po na highly skilled, very much yung training po ng Special Rescue Unit. Alam po talaga nila kung ano yung gagawin at kahit pa sabi nga basang-basa na sila kasi sabi po siguro pwedeng may kwento ni Sir Bert mamaya na talagang nilusong po nila yung malaking baha para lang makarating po sa amin kasi hindi na po kayang pasukin ng mga sasakyan yung aming subdivision kaya naglakad sila ng malayo-layo at kumbaga talagang basang-basa sila pero naging kampante po ako na may rescue po nila. Yung pangalawang picture po na yan, ibang team na po yan ng Bureau of Fire. Yan na po yung kinaumagahan kaya medyo at uhupan na po yung ulan sa yung baha. Since nagpa-rescue na naman din po ako para maibaba doon sa bahay kasi nga sabi ko nga medyo masyadong matarik yung hagdan at nagpapasalamat pa ako, very thankful pa ako sa ating Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa pangunguna ni Sir Tony Espanya kasi nung nag-request ako na mag-rescue uli pababa kasi syempre kailangan ko din mag-CR. Yun, sila naman po yung nag-respond po sa akin kasi talagang highly skilled po yung ating mga rescuer at palagay ko yun po talaga dapat na hallmark po ng ating mga rescuer na all around po yung kanilang skill and I would like to give emphasis po na kailangan pagdating dun sa yung pag-handle ng mga iba't ibang types of disability dapat po talaga maalam po talaga sila and I'm very honored po na nakita ko po na alam po nila kung paano mag-handle ng mga ganitong sitwasyon. Yan. Thank you, Dr. Rex. Yun nga po. Actually, nakaka-inspire nung nakita ko din yung post po ninyo. Sabi ko, wow, ang Camarines Norte, yung kanilang PDRRMO, action agad. Di ba? Ang bilis. Pagkatawag niyo sa kanila ay talagang inaksyonan po nila at pumunta po agad sila dyan po sa inyo pong tahanan. So, Dr. Rex, alam ko po na trained po ang inyo pong mga rescuers po dyan sa Camarines Norte. Sa isang banda po, sir, based po dun sa nangyari, sabi nyo nga po, after 54 years, ngayon lang kayo naka-experience ng ganyan na sitwasyon na napasukan talaga kayo ng tubig sa inyong tahanan. Sa tingin nyo po, sir, ano pa po kaya yung with all the best practices na meron po kayo dyan sa inyo pong probinsya, ano pa po kaya yung maaari po maitagdag po natin na additional po para ma-enhance pa po yung ating inclusive services with regards to disaster risk reduction management? Actually, napagandang tanong niya. Anyway, parang doon na-validate po yung ating advocacy po ng Disability Inclusive DR kasi for the past 6 years, every year po meron po kami partnership with PDRR. Sila po yung nagbibigay ng budget for us to conduct Disability Inclusive DR. Kaya yun pong Center for Disaster Preparedness, yun pong Humanity for Inclusion, na-invite na po natin lahat sila dito. At doon po sa realization na yun, gaya ng lagi kong china-challenge po even doon sa ating mga training po, even yung mga kasamaan po natin sa ASEAN na 'di ba sa inclusion sa enabling master plan, doon po namin naipakita na kasi 'di ba maraming nagsasabi doon na handa raw sila ganito, may mga early warning system blah blah blah, pero pagdating na po talaga ng tunay na kalamidad,
ano po talaga yung mangyayari, ano po yung relevant na pwede. At yun po, nasabi ko po yun nung nung kinaumagahan nung medyo okay na ako. Tinanong nila ako, sir, ganito pala yung kalagayan yung sabi ng taga Bureau of Fire. Dapat pala, alam na namin kung nakalagay na po kayo sa aming data bank na pag may ganito pong calamity pala, para alam na po namin agad automatic na tulad po ninyo ay nangangailangan ng rescue. Sabi ko, tama po yan. At yan po yung gusto kong marinig po na proactive po sila. At sabi ko nga, tama yung sinasabi natin na iba-iba naman po yung response natin sa iba't ibang uri ng kapansanan. And I'm very much glad po na mabalidate po dito yung ating na kailangan talaga merong yung specific saka specialized inclusive not only warning system but also pagdating sa yung disaster preparedness and response. Kasi minsan maganda tayo sa preparedness pero yung response mismo, ano na yung mangyayari, di ba? So, having said that, again, meron tama-tama po na mayroong ibinigay na funding po sa amin ang PDRR to the tune of 5 million para lang po pag-aralan po yung ganon next year. Kumbaga, di pa man nangyayari po itong sakuna na to, nabigyan na po nila kami ng kaukalang budget para pag-aralan at mag-consult at the ground level, mag-develop po ng recommendation para po mas maging inclusive pa po yun. Kaya dito po, nababalidate po namin na yung aming priority key action points enabling master plan talaga ay yung disaster risk o yung climate change activities po natin. So yun po. Yun. Kumbaga sir, yung nangyari naging opportunity din para ma-validate po natin yung kahandaan na ginawa po natin, kung talagang effective po siya. And at the same time, yun din yung nagiging baseline natin para mas ma-improve pa po. Kasi nga po, due to climate change, mas patindi po yung effect nito sa ating pong mamamayan. So mga kaibigan, alam niyo po meron po tayong isang guest pa po na nababanggit po ni Dr. Rex, but then mamaya po siya po ay makakasama po natin sapagkat meron lang po siyang inatin ng meeting. But meanwhile, nandito po ang ating pong fire officer na si Mr. Sureta. Sir, good afternoon po. Kumusta po kayo, sir? Good afternoon, ma'am. Okay lang naman po. Ito po, kadadaling lang po namin sa probinsya ng Camarines Sur. At kami po ay nagbigay tulong rin po doon sa ating pong neighboring province na kung saan ay mas napinsala po na nagdaang bagyo. After po na makapag-response kami dito sa ating lalawigan at na-secure na po natin ang kaligtasan ng ating mga mamayan, agad po kami ipinadala ng ating pong minamahal na gobernador, Ricardo Padilla, at ng provincial BRMO na tumulong po sa probinsya ng Camarines Sur sapagkat tumahos na masalanta. At kagabi po ay muli po kami pinabalik dito sa ating probinsya sapagkat ito nga po ay may papasok po tayong bagyo at ito po ay pinaghahandaan po ng ating probinsya. Kaya pinuha at hinugot ulit po kami upang makabalik po dito sa ating probinsya para maghanda po. Maraming salamat po sir sa inyo pong puso, yung kahandaan po ninyo, yung inyong serbisyo na galing talaga sa puso, kasi talaga pong kung mandato ang pag-uusapan, okay, mandate po natin yung kaya ginagawa. Pero with the photos po na nakita po namin na pinost po ni Dr. Rex, makikita po talaga namin yung heartfelt na service po ninyo para po sa mga persons with disabilities, and saludo po kami patungkol dyan, sir. Thank you so much po. Sir, kayo po ay isang fire officer, So, but then in terms of rescue, talagang kasama po kayo doon. Maaari niyo po bang maibahagi sa amin, sir, kung ano po yung iba't ibang pamamaraan din po ninyo ng pag-rescue po during calamity po? Maraming salamat po, ma'am. Ang Bureau of Fire Protection po kasi, ang mission po namin ay hindi lang po mag-suppress ng mga destructive fires. Siyempre po, ang isa po sa mandato po namin ay mag-respond sa mga man-made and natural disasters and other emergency. Kung kaya nga po, ang Bureau of Fire Protection ay may tinalagaan special unit upang sa ganon ay pukusan po ang rescue operation sa lahat po ng pagkakataon. Maging ito po ay natural disaster at man-made disaster. Kung saan po may tinalaga po special rescue force na kung saan kami po ay nagsanay, nag-training sa iba't ibang pamamaraan ng aming kasanayan. Sa tubig man, sa kalupaan at sa himpapawid. Kung kaya nga po kung napapansin po niyo, isa sa mga specialized training po namin ay yung air-to-ground operation, water survival search and rescue,
Urban Survival Search and Rescue. At sa kauna-unahan pong pagkakataon, ang Bureau of Fire Protection po ay nag-invest sa mga aso. Kung kaya nga po, isa po ang yung lingkod sa naipadala sa unang batch po ng Bureau of Fire Protection para magsanay sa K9 Search and Rescue Training Course ng Bureau of Fire Protection. At ito po ay i-provide po na sa amin ng Philippine Coast Guard sapagkat ang Bureau of Fire Protection po ay wala pa pong sariling K9 unit dati, kaya po kami ay nag-cross enroll sa Philippine Coast Guard upang sa ganon, panagkaroon po tayo ng mga disaster calamities, meron po tayong mga aso na mga kakatuwang para maghanap ng mga buhay o patay na tao na natatabunan o nawawala. Matitrace po ito ng ating mga aso. At sa panahon man po ng mga baha, ng bagyo, ang inyong pong mga Bureau of Fire Protection sa bawat municipality, syudad o probinsya, kami po ay handa na tumulong sa ating mga kababayan sapagkat meron rin po kami mga water asset like for example, rescue boat at mga floating devices upang sa ganon makapenetrate po kami sa ating po mga kababayan na nalulubog po ng baha o nangangailangan po ng rescue. At kami po ay may mga pamamaraan. Meron po kami mga floating devices, may mga ropes po kami na kung saan mas malaki po nga itulong sa amin para makapasok po kami sa mga binabaha po natin mga kababayan. Yun nga lang po, medyo delikado po yun sapagkat alam naman po natin na nagkakabaha po dito sa ating bansa ay talagang masilig. Malakas po yung current. Kaya po kahit may floating device, ang ginagawa na lang po namin diskarte, tinatalian po namin yung sarili namin, yung isa, lalangoy papunta sa kabilang point para makapagtali ng lubid. And then, pag naitali na yung lubid, saka po itatali sa kabilang side para po may hahawakan sa susunod na rescuer. Kumbaga, yung unang rescuer kung tatawid ay kumbaga medyo alay. Para yung pinakamalakas lalangoy sa amin, yung po unang palalangoy para makapagawa po ng hahawakan. And sa panahon naman po ng iba pang mga kalamidad, marami pong pamamaraan at ibang diskarte po tayong ginagawa. At ang Bureau of Fire Protection naman po ay handa sa anumang sakuna na pwedeng kaharapin ng ating bansa. Maging sa kung magawa man ng mga tao ito, minsan kasi may mga terorista po tayo na gusto manggulo. Ang Bureau of Fire Protection din po ay handa rin po na tumulong. And alam naman po natin na ang tingin po dati sa bombero, akala po nang nakakarami ating mga kabayan, ay sunog lamang po kami nagre-responde. At ang nakakatuwa naman po ngayon sa buong bansa po, nare-recognize na po ang bombero na hindi lang pala sa sunog nagre-responde ang mga bombero. Maging sa mga disaster o kaya nga kahit nga po sa pandemya, ang inyong pong mga kaibigang bombero ay handa rin pong i-voice namin ang aming buhay para sa ating pong mga minamahal na mga kababayan. Kasi po alam naman po natin na kapag sinabing bombero, sabi nga po sa ibang bansa, mga bombero, superhero talaga sila. At yun po yung gusto natin i-adapt dito sa Pilipinas. Na ang inyong pong mga kaibigang bombero ay handa pong i-alay ang aming buhay para po sa ating mga kababayan. Kung tutusin nga po minsan, naiuna po namin munang ilikas yung ibang tao bago yung aming pamilya. Kaya minsan nga po, habang nag-rescue kami, minsan iniisip ko yung anak ko, habang nag-rescue ako, paano ba yan talaga yung anak namin, yung mga pamilya na iwan namin. Pero dahil nga po sa tawag ng tungkulin, mas unahin mo yung iba bago yung sarili mo. Kaya pag nagkaroon po ng pagkataon, saka lang po namin na ililigtas yung pamilya. At masakit po, lalo maging po sa lalawigan po ng Camarines Sur, even yung mga Bureau of Fire Protection at other responder doon, binaharin po sila, kumbaga, dinabutin sila ng disaster. Kumbaga, sino nga daw po ba mag-rescue sa rescuer? The rescuer. Opo. Kaya ang pinakala po talaga yan, preparation, paghahanda. Dapat handa po lagi tayo. So yun po. Superhero ka talaga, sir. Sayang, no? May asawa na pala siya, Doc Gina. Tatanungin ko sana, no? Napakaswerte ng kanyang magiging kabiyak. But then, yun, superhero kayo, sir. Thank you so much po. Tama po, no? Kahit po sila ay nasa office po about sa Bureau of Fire Protection, hindi po ibig sabihin no ng serbisyo po nila ay nalilimitahan lang po para po sa mga tao po na nasunugan. But then true to all po sila, inclusive kumbaga, pag kailangan po ng kanilang serbisyo at sa probinsya po ng Camarines Norte ay talaga naman po nagkakaisa po sila in terms of rescuing in times of disaster. Yan. Doc Gina, baka may gusto ka pong maitanong? Yeah, medyo curious lang kasi ako. Massive talaga yung nangyari dito sa ating Bicol region.
Meron na po bang pag-aaral kung bakit humantong sa ganitong kalaking kalamidad, Sir Bernard? And ano naman po Pwede pa akong sumagot, kay Dr. Rex. Okay. Doc Rex, sa'yo actually naman, please. Yun pong, dun sa tanong niya Ma'am Gina na kung meron naman pag-aaral bakit naging ganito, di ba marami pong mga tinatawag na blaming game, asa na daw po yung mga millions of disaster flood control projects na ginawa, blah blah blah, but at the end of the day, siguro meron din pong ganun, but at the end, kumbaga, no amount of flood control project po yung magpe-prevent po nung nangyaring yon kasi umapaw po talaga. Diba alam niyo ni Sir Bernard na yung Bicol River Basin ay umapaw po talaga at naging catch basin yung Naga City. So yung mga baha galing sa Albay, galing sa iba't ibang bayan ng Kamsur ay rumagasa po papunta sa Naga City at kaya hanggang ngayon po hindi pa rin bumababa yung tubig kasi nanggagaling pa po sa iba't ibang lugar. So parang ganyan din po yung nangyari doon if I'm not mistaken sa Bulacan kung bakit may lamang doon bayan doon ng matagal mag-receive yung water because catch basin nga sila. But dito po ang tawag po din inundation, di ba? Masyadong na-overwhelm yung system na umapaw po talaga. Kumbaga kahit may flood control ka talaga aapaw yun sa flood control. So having said that, much for the blaming game na bakit saan daw napunta yung fund for flood control, kailangan po talaga mag-level up din po siguro. Kumbaga, baka yung flood control po ay hindi na sapat doon sa dapat niyang i-control, di ba? So yung mga ganun po, at the same time, kaya marami pong namatay nga, again, yung tinatawag na hindi natin ina-expect na ganun pala po yung mangyayari. Even yung Albay na they are priding themselves na zero casualties palagi kasi they have this outstanding DRR plan or project ay kasama din. Kasi pag landslide na yan, pag kumbaga wala ka nang magagawa doon. But again, at the end of the day, we are not saying na okay lang yun, pabayaan lang yun. So, ibig sabihin po, back to the drawing board siguro, at then siguro po papasok po yung ating mga PDRR na sila po yung nagseset po ng mga parameters sa kahandaan po yung LDRRM plan po nila na actually katatapos lang namin po noong September. So siguro po mapagbigyan din po natin chance makapag-explain din po yung ating PDRR po na nandito na po ngayon. Nakaantabay na po si Sir Joey Totanes po. Yeah, pero sige po Sir Bernard. Sa akin po ma'am, ang Bureau of Fire Protection po kasi hindi po kami ahensya na nag-aaral po para ano po ba yung dahilan nito. Pero base po sa aking experience at nakita ko po, kasi nasa ground zero po talaga kami, nagre-respond po kami. Yeah. Sa aking pananaw lang po ito ma'am. Kaya siguro po lumaki yung baha natin kasi nasa tao rin po ma'am. Nakikita ko po lumalaki kami sa dagat ng basura habang nagre-respond po kami. Marami na po sa ating mga kababayan siguro hindi disiplinado magtapon. Tapon sila ng tapon sa ating drainage system, sa drainage natin. Nagbabara po yung drainage natin. Ngayon, kapag nagkakabaha, nahihirapan po dumala yung ating tubig. Kaya hindi po ulit bumababaw. So siguro, ang ating pagdisiplina po sa ating mga kababayan, maging disiplinado po tayo magtapon ng ating mga basura. Pangalawa po na nakikita ko habang nagbabihay po kami sa Camarines, kahit dito naglilibot po kami, kulang po talaga ang puno natin. Kaya natin kasi yung puno po kasi ang pinaka mag-depend sa atin Kasi marami sabang nagre-respond po kami sa baha, ang dami na nakikita ang mga putol-putol na kahoy. Hindi ko rin po alam at hindi naman po ako nag-investigate kung ano nangyari doon. Pero yun na lang po isa base sa nakikita ko na naging dahilan ng ating sobrang pagbaha. At dito po sa lalawigan ng Camarines Norte, kung napansin po ninyo, mabilis pong bumaba yung baha sapagkat maganda po yung programa ng ating pong pamahalaang panlalawigan at ang pamahalaang bayan ng Daet in terms sa paglilinis po ng ating kailugan at ang ating mga drainage system. Kung kaya, madali pong bumaba yung baha. Nililinisan po yung ilog namin dito. Kasama po ang Bureau of Fire Protection sa paglilinis linggo-linggo sa ating mga kailugan. Yung mga water lily, inaalis para madali pong humupa yung baha. So, yun po yung na-experience ko base po sa aking karanasan, ma'am. So, sir, parang ang sinasabi nyo is, yun nga, number one, yung ibalik natin yung pagtatanim ng puno.
It will take Ano po? years, di ba? Parang yung mitigasyon Opo. natin. And then pangalawa, Oh. yung dredging. And then Oh. pangatlo is yung responsibilidad or ano ba tawag mo doon, Miss Jen? Yung parang yung mga tao is magkaroon ng disiplina. Opo. So regional na po kasi yung approach dito, di po ba? Kasi ang laki ng naapektuhan hanggang sa Matnog, Sorsogon, if I'm not mistaken, is nadali. So yung po ba yun, sir? Opo, ganun po ma'am. Kasi kami man po, wala naman po kami datos o data kung ano po ba yung pinakasanhi ng pagbaha dito sapagkat hindi naman po kami agency na nag-ano po yan. Pero Yeah. yun nga po, tulad nga po ng sinabi ko, base po sa experience ko, nakita ko na problema. Sobrang dami po talaga ng basura kaya hindi agad kumbaga mababaw yung baha. Kasi yun nga rin po, wala rin mga puno na nagpo-protekta. Yun po, para sa akin lang po yun ma'am kasi hindi naman po ako expert sa ganyan. Yeah. On my opinion lang po, yun po yung nakikita kung isang malaking malaking tulong sana kung walang mga basura, walang maraming puno na nagpo-protekta sa ating kalikasan. Yes, Miss Jen? Yan, thank you so much po, sir, sa ating pong Fire Officer 1 for your sharings po. Welcome po natin. Nandito na po ang ating pong isa pa pong guest. Siya po ang ating kapalit po siya ng ating pong guest po, no, representative po, si Sir, wait lang po ha. Ayan. Sir Joey Totanes, siya po ang head ng operations ng PDRRMO. Sir, welcome po and thank you po sa inyo pong pagpapaunlak dito po sa aming episode po sa araw na ito sa Inclination. Kumusta po kayo, sir? Hello ma'am, magandang hapon po. So narinig po ako? Medyo Opo, sir. mahina po, sir. Medyo mahina lang po pero so narinig. lalasan ko na lang po yung boses ko. So muli po ako po si Joey Totanes from PDR, under Research and Planning Division po ako. So ako po ngayon tumatay yung head ng Research and Planning Division. At kanina po ay napakinggan ko kung meron ba mga studies kung bakit ganito yung naging pagbaha natin, especially sa Bicol region. So actually po napakadami na po studies at meron po tayong mga tinatawag na SIDRA and yung Climate Disaster Risk Assessment. At talaga naman na dahil nga sa pagbabago ng panahon dahil sa climate change, talagang lumalakas yung mga weather disturbances. Katulad ng bagyo, kung mapapansin po natin masyadong malaki na malakas yung buhos ng ulan na binubuhos po sa isang probinsya o isang komunidad. So sa kasalukuyan po kasi talagang malakas yung mga ulan na receive natin katulad po nung nangyari nung Typhoon Inteng saka ito po katatapos lang na STS Christine na po. So tama po sa Sir Bernard, so marami talagang factor na maaari maka-apekto kung bakit ganoon kalaki yung naging pagbaha. Isa na nga po dyan is yung drainage system po natin. Kinakailangan talaga ma-improve yung drainage system po natin. Pangalawa is yun nga yung factor sa environment na mahalaga talaga na malinis yung ating waterways, po yung ating mga ilog, mga sapa, mga creek. Dapat wala nakaharang para at least nakakadayo na maayos yung ating mga tubig. And pangatlo po is yung ating mga pagtatanim ng mga puno kasi alam naman po natin na itong mga puno na ito ay tumutulong para mag-absorb ng tubig kasi kung walang mag-absorb po ng tubig, direkta po itong tubig na binubuhos ng bagyo sa ating komunidad. So walang mag-absorb sa ating mga kabundukan at masyadong tataas talaga yung tubig. Maliban pa po dun sa, alam naman po natin, ang Bicol region ay nakaharap sa Pacific Ocean na talagang madalas dinadaanan ng bagyo. At ito pong nangyari typhoon, itong STS Christine, sinabay pa po ito ng pagtaas ng tubig dagat. Kaya hindi agad nakababa sa ating karagatan yung binuhos na ulan. And talaga po may mga komunidad po tayo na mababa talaga na madaling bahain. Kapag may mga ganito malakas sa pag-ulan. Pero with the situation po no na nangyari diyan itong dahil dito sa bagyong Christine, sir. Maganda po, marami po kayong kumbaga handa din po kayo and mas ngayon nga na na-experience niyo yun, mas paiigtingin niyo pa yung inyo pong mga measures. So sir, ang tanong ko po, as PDRRMO po, sino-sino po ba yung ating pong mga kasamahan na sa mga coordinating bodies po na katuwang nyo sa mga ganitong sitwasyon? And meron din po ba kayong mga private organizations
katuwang po ninyo in times of emergency? Would you mind to share, Yes sir? po, ma'am. Meron po kasi tayo tinatawag na council, na PDRM council, na kung saan ito po ay kinabibilangan ng iba't ibang ahensya, mapagobyerno, mapapribado, mga non-government organizations, na katuwang po natin sa DRRM. At meron din po tayong tinatawag na disaster preparedness cluster, na kung saan ito naman po yung mga nangunguna sa mga pagbibigay ng mga pagsasanay bago pa man yung ganitong kalamidad, na pinangungunahan po ng DILG. At ito pagdating nga po sa usapin ng inclusive DRRM, katuwang po natin ang office ni Dr. Rex Bernardo, na kung saan nag-allocate nga po from LDRIM Fund ng pondo para patuloy po tayo makapag-capacitate na po ng ating mga kapatid na persons with disability. At the same time, yung mga responder or rescuer na maaaring makatulong po sa kanila. Sa kasalukuyan po ay may katulad ng sinabi ni Sir Doc Rex kanina, may nag-allocate po kami ng fund para po sa gagawin nilang risk assessment, inventory, and other activities with regards to inclusive DRRM. Kasi since 2017 po, meron na po kami mga activities na pinagtulong-tulungan na po sa panguna ng PDAW office sa panguna ni Doc Rex, na kung saan talaga nakapagpatrain tayo from barangay level hanggang municipal level na mga personnel responders and mga DRM workers na maaari makatulong po sa mga ganitong gawain. Pagdating po sa disaster response operations, meron po tayong tinatawag na disaster response cluster na pinangunahan po ng PSWDO pagdating sa probinsya. At pagdating po sa SRR, ito po ay pinangungunahan po ng Bureau of Fire Protection. Na ang ginagawa po natin ngayon, tuloy-tuloy po yung mga pagsasanay na binibigay po natin sa kanila sa iba't ibang sektor. At kung anong specialized training po na kinakailangan nila at kayang punduhan po under LDRIP Fund, tayo po ay nagbibigay ng pondo para mas ma-enhance pa po yung kanilang mga kapasidad, yung kanilang mga kayahan para sa mga ganitong gawain po. Yan, sir. Thank you so much po. Nabanggit niyo po, no, nakapartner niyo po talaga palagi ang PDAW po pagdating po sa usaping pagre-rescue po sa mga persons with disabilities. Tanungin ko si Dr. Rex. Sir Rex, kumusta po yung ating mga persons with disabilities po dyan? Yung mga naapektuhan po ng Typhoon Christine. May data na po ba tayo, sir, na affected po ng mga persons with disabilities? Actually, yung dahil nga inclusive kami, nandun yan sa listahan ng PSWD o saka ng PDRR, but pwede ko rin sabihin yung isa sa mga casualty na identify ay isang may kapansanan dyan sa bayan ng Labo kung saan yun nalunod at yun during the height of Typhoon Christine, isa sa mga casualty po ng Camarines Norte ay isang may kapansanan. So yun po. Anyway, ano naman po, yung dahil inclusive po kami, lahat naman pagdating po sa evacuation, pagdating sa relief operation, lahat po kasali po. Kasama So po even sila. po ako nabigyan po ako ng relief kahapon. Opo, sir. Pero sir, with regards dun sa mga affected po ng mga persons with disabilities, meron po ba tayong mga measures or may partners po ba tayo ng mga NGOs po na nagkakandak po ng post-traumatic stress disorder para lalo tigit po sa mga bata o sa mga nakakaranas po ng kalamidad? Actually, yun din yung sinabi sa akin ng Oxfam Philippines nung dumalaw sila last Monday na mayroon daw need kung nagkakandak sila ng survey kung mayroon nga daw need pagdating niya. Sabi ko, syempre, lahat naman tayo may need doon, but sabi ko, at the end of the day, mas vulnerable po kako yung may kapansanan. Kasi sabi, in example ko po yung sarili ko na nung inakyat po ako sa taas, syempre, ang feeling ko po noon ay hindi na ako nakakatulong. Kaya nagpumilit po ako talaga makababa kinabukasan kasi sabi ko, nung ano man lang, hindi, alam ko hindi ako makatulong sa paglilinis, but there are certain ways na pwede ako makatulong as compared dun sa kung nandun ako sa taas, diba? So having said that, mas vulnerable po talaga yung mga may kapansanan kasi they feel na parang wala silang nagagawa, wala natutulong, and dapat dun napapasok din yung mga intervention para ma-feel din po nila na they can still participate or become an active partner po dun sa ano natin. Yung iba pong mga leader po natin na may kapansanan po, they are very much active po sa, siyempre. Opo, totoo po yun. Actually talagang ano din sila, tutok din sila. Pagsisik ng mga relief para doon sa mga kabarangay nilang na nasalanta ika nga. So kahit sila nasalanta, they're still very much active pa rin kasi ano sila kumbaga empowered na sila
na Opo. ano din. Yun, Magandang mekanismo tulad din po naman talaga. sa Pangasinan, ganyan. Alam ko ganyan din ginagawa. Opo, magandang mekanismo po talaga sapagkat ako din po ay ang PDAW dito po sa probinsya ng Pangasinan at at the onset po talaga ng bagyo, nangungumusta na po tayo at ini-inform na natin lahat ng PDAWs ng lahat ng LGUs para po kumustahin ang mga person with disability through our person with disability leaders. Tulong-tulong po at sama-sama po tayo. So kay Officer Sorita, tatanong ko lang po kasi nabanggit ni Dr. Rex kanina na parang pakiramdam niya parang hindi siya nakakatulong, ganun po, and parang nahirapan yung iba na i-rescue siya. So sa tingin niyo sir, kayo po, may sa pagre-rescue po ninyo, may mga experiences po ba kayo sir na nahirapan po kayong i-rescue dahil nagpapanik po sila and hindi po alam yung gagawin. So ano yung strategy niyo sir para ma-convince niyo po sila na talagang mag-evacuate na din po since nasa area po sila na very risky na po? Ko po kasi ma'am, kilala po ako ni Dr. Rex, Sir Rex. Ko po kasi yung tao na mabiro, katawa. Kahit po sa mga nare-rescue po, natatakot po yung mga nare-rescue namin. Pinapakalma ko po yan, pinapatawa ko muna yan. Sabihin ko, Armand Junjun is here. Liligtas kita. Ang ginagawa ko po, pinapakalma ko, tapos ini-instruct po namin sila na huwag sila mag-alala, dito na kami, tulungan namin sila. And minsan may dala kaming mga salbabida, minsan may mga dala kaming mga may pampalutang. Binibigyan namin yun para mas maging safe sila. Assurance. Napundan po namin assurance na makakaligtas sila. At hindi po kami nagpapalata na kami nakapagod, hindi nagpapanahirapan kami. Umaga, kahit na hirap po kami sa kung anong pong rescue, pinipilit po namin na ibigay yung the best na kakayahan namin. Kasi po, ang tao po, ang tingin sa atin, dapat po lahat natin kaya. Kasi ang tao po kapag hindi mo po natulungan, hindi mo po mapipit siya mga yan, may mga masasabi. Kaya po kahit minsan nakaka-encounter kami na dumating pa kayo, baha na. Parang dumating na kayo, lubog na kami. Minsan may nagpagano'n po. Pero bago po magkaroon ng bagyo, nagpa-force evacuation na kami, nagsilibot na kami, hindi pa sila sumusunod. Kaya pero kahit doon po na minsan minumura kami, minsan ginagalitan pa kami. Nagiging kalmado po kami. Nagiging professional po kami, di po kami pumapatod. Kung ginagawa lang po namin yung trabaho namin, kahit nahirapan po kami, kahit nag-aalala kami sa pamilya rin namin. Pero at the end of the day, lahat po namin natutulungan sa abot po na kami makakaya. Hindi po kami nagre-reklamo kasi hindi nga lang po dahil nga po sinumpaan tungkulin namin. Passion na rin kasi po namin yan na makapag-silbi. Kung tutusin po, may mga offer po kami sa ibang bansa na mag-training po kami, doon na po kami ma-assign. Actually, nung mag-training po ako sa Taiwan Fire Academy, may mga offer na po na doon na ako magtrabaho. Pero mas, sabi ko nga po, kahit medyo malaki yung bayad doon, mas mahal po ang mga pinikipasahod sa akin. Mas pinili ko po mag-stay dito sa Pilipinas kasi mas passion ko po na mas magsilbi po ako sa sariling bayan ko kaysa sa ibang bansa. Kasi kahit po hindi ganun kalaki ang sahod namin, kaya naman po na makabuhay ng pamilya. Pangalawa, habang nagsiservisyo ko po dito sa bayan at kasama po ang pamilya mo. Baga po, hindi po namin pinaparamdam sa ating mga kababayan na nahihirapan kami. Kaya po namin lahat yan. Basta ang ating po mga kababayan, dapat lang rin po na sila po yung makipag-cooperate sa ating pamahalaan. Kasi mayroon po tayong mga kababayan na lagi po sinisisi ang ating pamahalaan. Bakit late kayo lagi ganyan. Nauna po mag-post sa Facebook bago kung ano. Pero pag nandiyan po yung ating pamahalaan, na halimbawa, nagpapa-evacuation, hindi man po sila sumasama. Ang dami pang dahilan. Okay, so paano po yung aming mga kababayan, paano yung mga alaga naming hayop. Pinapaalala ko lang po sa ating mga kababayan na mas mahalaga po ang buhay ng tao kaysa po sa mga ating ari-arian. Kasi mag-doble sikap lang po tayo, anumang unos ang dumating sa atin, mawalan man tayo ng bahay, ng mga ari-arian, kaya po natin i-provide at maibalik po yan. Pero kapag ang buhay po natin na nawala at hindi po tayo nakip-operate sa ating pamahalaan, hindi na po maibalik ang buhay. Hindi na po talaga tayo makakabangon. So, para po sa akin, para po sa akin, di po kami nagpapalata na nahihirapan. Minsan, nakagiti pa nga kami. Lagi po namin pinaparamdam sa ating mga kababayan na safe kayo pag nanik ang inyong mga kaibigan bumbero at ating mga responder. Ayan, sa atin naman po mga kababayan, narinig po ninyo, ano po, dapat po atay ang ating pong mga officers din minsan ang
dumaan sa post-traumatic mga situation na yan. Kailangan yata rin nila ng mga counseling, ganun po. But then sa ating po mga kababayan, sana po maunawaan din po natin yung sitwasyon ng ating mga rescuers. Narinig nyo naman po, minsan po, inuuna po nila tayo, aside sa kanilang pamilya, list na nire-rescue po nila yung kanilang pamilya. So sana po magtulungan po tayo pagdating po sa disaster situation, at wala pong sisihan kasi sapagkat lahat tayo ay may buhay, kanya-kanya ding buhay na isinasalba, but then sila po mas inuuna po nila tayo. Di ba, Doc Gina? Doc Gina? Yes, Miss Jen. Oo, meron lang akong follow-up doon. Paano halimbawa yung inyong ire-rescue ay hindi marunong lumangoy from our 2 visitors po? Paano po ba yung sistema nun? Kami po ang mga floating device, meron rin po kaming rescue boat, ilagay po namin yan doon. And then, kahit po magkataon na hindi po marunong maglangoy yan, kami naman po ay nag-training ng Water Survival Search and Rescue, ang ating po mga Bureau of Fire Protection. Magagawa po namin ang paraan yan, depende sa sitwasyon ng lugar at pagkakataon po at pangangailangan. Ang ini-assurance po namin sa inyo, lahat po ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, person with disability man po yan o mga tao na hindi po marunong maglangoy, yan po man ay lalaki o babae, ano man po ang katayuan sa buhay, mahirap, mayaman, yan po ay ililigtas ng inyong po mga kaibigang bombero sapagkat handa po kami suungin ang kahit gaano kalaking baha, gaano kalaking sunog, basta po mailigtas po natin ang ating mga kababayan. Willing po namin i-risk ang aming buhay para sa kapakanan ng ating mga kababayan po. Maraming salamat. Ulit tayo, balik kay Dr. Rex. Pag sinabi natin na inclusive ang approach, how inclusive it is? Kasi umiikot po tayo sa iba't ibang lugar and then chine-check natin yung ibang mga evacuation centers and it turned out hindi pa rin siya ganun ka-inclusive. So ano po ba yung batayan natin dito, Sir Rex? Tama po kayo, Doc Gina. Kaya isa po yan sa mga priority po ng ating PDAO sa kanang PDRR na maglibot po tayo upang ilibot po namin. Actually, chinek po namin yung provincial evacuation. Accessible po yon. Yung pong aming yung pong province, yung dito po sa provincial capital, meron din po kaming province-wide yung malaking sports center po namin. Chinecheck po yon for accessibility at pumapasa naman po yun sa SGLG kasi po Doc Gina, ang pinapanglaban po natin na parameter po dito, syempre yung sa Seal of Good Local Governance, hindi po mabibigyan po ng Seal of Good Local Governance citation po ang isang LGU pag hindi po siya pasado doon. Kaya dapat po na kami, mga nasa province, ay sumusunod po doon sa patakaran noon. And we are very, very proud na sumusunod po tayo doon sa pagiging inclusive. Yun na nga lang po, syempre, yung pagdating sa mga schools, syempre, yun po yung mga dapat natin na, kasi DepEd naman po yung may dyan eh. Even po yung mga colleges po natin, syempre private sila. So, although, monitor pa rin natin sila, ina-audit pa rin natin sila, but at the end of the day, po yun, we need to advocate na kailangan magsunod din po sila dun sa mga accessible requirements po ng ating batas. Yeah, Miss Jen. Yeah, kay Sir Totanes, tama po ba? Yes po, ma'am. Sir, nabanggit niyo po kanina marami po kayong paghahandang ginagawa, may pa-training din po kayo in terms of rescue operations. So, open din po ba kayo, for example, organizations of persons with disabilities po na gustong ma-train sa ganong yung inclusive na pagre-rescue po, no? Particularly kasi siyempre minsan maganda din ng ating mga person with disability ay aware, no? Tuloy-tuloy po ba yung pa-training ninyo doon, sir? At inclusive din ba? I mean, kasama din po ba yung ating mga persons with disabilities? Yes po, ma'am. So sa kasalukuyan po, ma'am, yung training namin is talagang general siya pagdating dun sa mga capacity buildings, for example, the SRR. So tinitiyan din natin kung paano natin matutulungan yung persons with disability, kung anong klase training yung kaya provide sa kanila. At ang mag-identify po talaga yan ay ang PDAO office. So once na ma-identify po nila, kasi nasa kanila yung record kung anong iba't ibang klase ng katayuan,
o sitwasyon yung ating mga kapatid na may persons with disability o persons with disability. So sila din talaga yung mag-identify kung anong mga training ang nababagay po sa kanila. At the same time, doon sa training na ipoprovide doon sa mga rescuer o responder na magkikater po sa kanila. Pero Yes. yung kanina pong sitwasyon na nabanggit na pagdating sa pagre-rescue, as much as possible po kasi ayaw natin dumating sa punto na magre-rescue tayo. Kaya ngayon talaga ang drive namin ni Doc Rex ay bago pa man tumama yung isang kalamidad o makaranas tayo ng malaking disaster, kinakailangan magkaroon na tayo ng prevention mitigation activities. Kung sakasakali man dumating yung punto na nandiyan na tayo sa sitwasyon na malapit na talaga yung sama ng panahon, ang tawag dito, kung may typhoon man yan o may thunderstorm o other weather disturbances, ano yung mga anticipatory action o ano yung mga mabilisang gawain na maprioridad yung ating mga persons with disabilities na mailikas agad doon sa mas ligtas na lugar. Para na sa ganun nga, ayaw na natin dumating yung time na katulad nung pagre-rescue po na nasa mataas na yung level ng tubig at delikado na rin para sa ating mga responder. Kaya ngayon po talaga, ang drive namin sa DRRM na as much as possible, wala na tayong i-rescue sa panahon ng pagtama ng isang bagyo o ng isang kalamidad. Yeah, Kumbaga, Miss bago Jen? pa man dumating, nakalikas na. Yes, Doc Gina. Yes, Kaya po. sundan ko lang yung sinabi nila. Bali, meron na po ba tayong, syempre, BDRRM, halos lahat po ng natanong ko is, alam na nila kung sino yung nasa high risk, medium risk na mga taong may kapansanan. So, yung po ba yung puntos natin na dapat nang gawin ngayon? And then, how important is the early warning system? Lahat po ba ito ay meron? Kaso sa laki ng nakita kong damage, parang useless yung, di ba? Parang lulubog din yung mga early warning natin. Tama po yun, ma'am. So, kinakailangan talaga sa ngayon pa lang, nung magkaroon tayo ng inventory sa lahat ng barangay, ng ating record pagdating doon sa mga vulnerable sectors, hindi lang po yung persons with disability, but other sectors, kinakailangan po talaga meron tayong inventory. Kasi meron naman na po tayong hazard map, exposure map, Yeah, kung saan hazard nagpapakita kung nasaan yung mga lugar na talagang maaari magdulot ng landslide, magdulot ng mga pagbaha, storm surge, and other hazard na maaari po natin encounter. And tama po yun, no? Mahalaga pa rin na meron tayong multi-hazard early warning system. So, pag sinabi natin multi-hazard, maaring kung may problema tayo sa visuals, dapat at least marinig na yung warning. Yes. May problema tayo sa pandinig, at least meron tayong visual aid para maipabigay o makarating doon sa komunidad yung gusto natin na warning o paalala doon sa ating mga kapatid po nasa komunidad. And sa kasalukuyan po sa province of Camarines Norte, next year po talaga mas papalakasin pa namin yung early warning system, yung multi-hazard early warning system. Kasi nag-allocate po kami ng additional fund para sa risk communication. Although ngayon taon, in partnership with GCP, biniyaan po tayo ng automated weather station, 2 automated weather station at 14 rain gauges. Gusto po namin dublihin yun sa susunod na taon o sa mga susunod pang panahon, para na sa ganoon, mas makakuha tayo ng magandang datos pagdating dun sa early warning system na maaaring ma-enhance pa natin yung ating mga ginagawa mga pagpaplano at the barangay level. Yes, thank you. Nako, wala na tayo oras. Doc Gina, napansin ko, no, talagang ang ating PDRRMO at ang kanilang ibang rescuers din, very inclusive sila, no? Alam na alam nila na pagdating sa warning devices, importante na dapat mararamdaman ng lahat at alam ng lahat yung patungkol dun sa mga warning devices. So yun yung nakita. So congratulations po. Kudos talaga sa ating pong idol na pidaw ng Camarines Norte, si Dr. Rex. And Ma'am Jen, gusto ko lang sundan din yung sinabi ni Doc Gina na tama po yun. Papunta po kami doon na dapat talaga po. Yun nga po yung plano namin. Kasi saka more specific, Ma'am Gina, na matagal na po kasi na sabi na identify na raw yung medium, high risk, blah, blah, blah. Yeah. Pero not on the type of disability na kung ano yung klaseng response yung dapat gagawin doon. Kasi usually, pag blind, mga blind ito, expert na rin physical, parang, pero hindi po specific doon kung paanong pagtulong or pag-respond yung gagawin doon. Parang identify lang kung nasaan kami at kung high risk or moderate, blah, blah, blah yung ano natin. Yeah. So, medyo kulang pa po tayo doon. Thank you.
Time check po tayo. Ang bilis, no? 1 oras na agad. Talaga namang napakaganda Ang ng dami pa topic talagang na- dapat i-discuss, Miss Jen. Eh, So anyways, yung ating... baka may part 2 ito. Direct, baka may part 2 po ito. But anyway, maraming salamat po. Shout out po sa ating pong mga viewers na mga PDAOs and mga person with disability leaders at sa lahat po na nanonood po sa araw na ito. Bagamat kulang po yung oras, sisikapin po namin na kapag may katanungan po kayo, ayan, since may best practices po ang Camarines Norte, baka pwede tayong pwede natin i-consider na magpunta, no, maglakbay aral sa kanila pong probinsya at alamin po natin, no, ang kanilang mga iba-iba pang strategies pagdating po sa inclusive disaster risk reduction management. Ayan po, para po sa inyong tatlo namin po mga panauhin, mga bayani, no, sa panahong ito, ano po ang inyong tips para sa ating mga persons with disabilities at siguro po sa ating pong government at message nyo na rin po. Huling siguro, pananatili. mauna na siguro ako, no? yung siyempre, hindi lang po yung responders po dapat ang maghanda. Even yung mga i-rescue tulad dami may kapansanan na tama po yung sabi nila Sir Bernard and Sir Joey na wag na matigas yung ulo. Kasi tawag doon yung di ba hindi lang naman po may kapansanan, even yung mga i-rescue na walang kapansanan talaga manitigas po yung ulo at hindi po sila nagpapa-rescue kung hindi yung kumbaga oras na ng peligro na even yung sa mga rescuers ay delikado na rin. Wag po nating gawin yun. Kaya yun nga po, on our own, nag-usap-usap po kaming mag-anak na pag mayroon daw na parating na medyo, siyempre, ma-analyze naman po natin yan, di ba, na kung malakas siya, kung tatabaan yung vehicle, kung malaki pa yung area of responsibility na, tapos yung ganun, yung wind, the strength, ganun po. Sabi po namin, mag-preventive evacuation. Dadali na raw po ako sa hotel, di ba? Preventive na. So at least daw po kung mayroon mang itatas ng mga gamit, magbabahaman, at least di na po ako magiging alalahanin po nila. Parang ganun po. Dapat po ganun po yung maging mindset po ng ating mga kapatid na may kapansanan. Wag na maging pabigat, ika nga. Thank you. Yes, sir. Okay po, Yes, siguro sir. po sundan ko na po. So muli po ay inaayahan po natin ang lahat na makipagtulungan po sa ating pamahalaan lalo na sa pagbibigay ng mga kasanayan po at the barangay level. Na sana po kapag meron tayong mga sinasagawa mga pagsasanay, mga awareness raising sa inyong mga barangay, tayo po ay makiisa mag-participate. Nang sa ganun yung po inyong mga pangangailangan sa mga ganitong panahon ay atin po mapaghandaan. At malaman din po namin kung ano talaga yung mga pangangailangan po ninyo sa inyong mga komunidad. Nang sa ganun yung po yung ating maihanda na magpipit sa inyong pangangailangan just in case mangyari itong mga ganitong sitwasyon at ma-provide namin ng tama based sa inyong pangangailangan. Kasi mahirap po magplano lalo na sa provincial level kung hindi namin talaga alam hanggang sa grassroots level, sa barangay level, sa komunidad, yung pinakailangan namin paghandaan o ibigay para po sa inyong mga pangangailangan. So muli po, hinihikayat po namin ang lahat na makiumisa at pagtulungan po natin ang mga ganitong gawain, lalo na po pag sa aspeto ng disaster risk reduction management dahil nga sa panahon ngayon, alam natin, ramdam natin na tinatawag na climate change at yung mga hazard na na-encounter natin ngayon ay mas lalo pang lumalakas. At ito po yung kinakailangan natin labanan at paghandaan para sa mga susunod na panahon. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Okay, let's hear Akin po sa Go ahead po, sir. Sa amin naman po sa paalala po namin sa ating pong mga minamahal na mga kababayan, para po sa inyong mga kaibigan bumbero, nasabi na rin po namin kanina, tayo po ay maging handa sa lahat po ng pagkataon. Maging kalmado lang po tayo anumang kalamidad o pagsubong ibigay sa atin. At ito yan po yung bibigyan ko po ng focus. Karamihan po kasi sa ating mga kababayan, mga generations din na bago po yan maghingi ng tulong, magpo-post muna po sa Facebook yan. Kung gaano mo ng rant nila sa government, kung gaano, nasa na kayo, nasa na yung mga bumbero, nasa na yung ating pamahalaan, panalawigan, nasa yung pamahalang bayan. Pero, alam mo po yan, hindi po nila alam ang mga emergency hotline nila sa kanilang mga cellphone. So, ugaliin po dapat natin na mayroon po tayong mga emergency hotline na nakasave. Kung maaari, kabisado po natin, katulad po ng MDRM niyo, ng inyong po Bureau of Fire Protection, at lahat po ng responder, ng PNP. Nang sa ganon, pag nagkaroon po tayo ng mga disaster, alam po niyo yung tatawagan po ninyo. Hindi po yung magpo-post muna kayo sa Facebook, nasusunod na kami dito, binabalak po kami dito, punta na po kayo dito. Hindi po ganon. Dapat alam po natin yung mga
emergency hotline kasi hindi naman po kami mga manguhula. Hindi po kami yung, kumbaga, pag may nangyari sa inyo, malalaman po namin. So, napaka-importante na pupunta rin kayo sa mga drill, seminar ng ating mga pamahalaan, especially ng Bureau of Fire Protection. Kasi, isipin niyo po ma'am, pag nagpapadrill po kami sa mga barangay, kakunti po natin, wala mga pakialam. Pero pag nagkaroon ng kalamidad sa ating lugar, laging sisi sa bombero at sa pamahalaan. So, ugalit po sana natin, ating pong mga kababayan, maging aware sa mga emergency hotline po natin. At pangalawa, huwag na po sana na kumbaga, laging isisi lahat sa gobyerno yung mga pagkukulang. Lahat po tayo may mga pagkukulang, kainaan. Pero tandaan po natin kapag nagkaisa tayo ng tulong, lahat po ng bagyo, sakuna, o anumang pagsubok na ibigay sa atin, malalampasan natin yan. Kung tayo po ay nagkakaisa at hindi po tayo yung kanya-kanya, hindi po tayo yung sisihan. Kasi karamihan sa ating mga kabayan, nagkakaroon na nga ng bagyo, sisi dito, sisi doon, sisi po sa kanino. So, dapat po, baguhin po natin sa ating mga kababayan, ugali. Yung kumbaga, dapat aware tayo. Kumbaga, kung hindi man tayo makatulong, at least di na tayo maging pabigat. Kumbaga, makinig tayo sa mga babala o anunsyo ng ating pamahalaan sapagkat kami, yung nasa pamahalaan po, mas nakakalam po yun ang harapan. At itong po ay ginagawa namin. Thank you so much po. Thank you so much po, sirs, mga sirs. Very well said po. And congratulations sa inyo pong efforts at na-conquer po natin ang pagsubok na ito, no? Dala po ng bagyong Christine. Ayan, isang katanungan ko lang po sa ating pong mga panauhin. Sa kalamidad at sakuna, gaano ba talaga tayo kahanda? Dr. Rex, just one sentence. Hindi pa. Sa kalamidad at sakuna, gaano po tayo kahanda? Hindi pa tayo handa. Hindi pa handa. How about si Sir Joey po? Sir Joey, sa kalamidad at sa sakuna, gaano po tayo kahanda? Kailangan pa po natin palakasin yung mga gawain natin sa komunidad. Kailangan pa po natin palakasin ang gawain sa komunidad. How about you po, Sir Police Fire Officer Sureta? Keyboard warrior po, karamihan. Maraming dapat lagi mo na sa Facebook bago gumawa. Kaya keyboard warrior. Kasi po natin pagiging keyboard warrior. Ayan, talagang hugot si Sir ha. So sa ating po mga kababayan, sana po napapanood niyo po ito at pakinggan niyo rin po ang mga salubin po ng ating pong mga rescuers. Yan. Pwede po tayo mag-photo op, Ma'am Gina, Ma'am Jen. Mamaya tayo, dear. Mamaya, sir. Alam mo na. Magpo-photo op po tayo. Thank you so much po sa ating pong mga visitors. And dito po sa Inclunasyon, talaga naman po kami po ay nagbibigay po sa inyo ng mga napapanahong mga talakayin para po makatulong po sa ating pong komunidad at lalo tigit po sa ating pong mga persons with disabilities. So for announcement, JM? Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Inclination is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to inclination@gmail.com. It's inclination@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Inclination Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Inclination. Dahil sa Inclination, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address inclination@gmail.com inclination@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Inclination Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion,
Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Yes, Ayan, Miss Doc Jen. Gina. Message mo, Doc Gina, tayo po ay mag-end na at alam ko na marami ka ding para sa sektor, thank you Miss Jen. Para sa sektor ng may kapansanan, simple lang po. Tayo ay mag-participate. Kung ano ang sinasabi ng ating mga sirs dito, ng ating panauhin, sundin po natin. Huwag maging matigas ang ulo. Kumbaga tayo mismo ay alamin natin, nasa saan ba tayo na lugar? Nasa high risk ba? Nasa medium risk ba? Para at least alam na po ng ating barangay kung sino-sino ang dapat i-rescue. Sa ngayon po sa gobyerno naman, palawigin po natin yung ating mitigasyon. Kasi malawakan na nangyayaring problema, di ba? Maraming namamatay. So sana magsimula na po tayo na gawin talaga, hindi lang po sa barangay level ang tingnan natin, kundi doon sa pangkahalatahan ng bawat region. Kasi ito region eh. So nagulat din po ako sa pangyayari at Miss Jen, ngayon lang kasi ako nag-involve sa disaster risk dahil nga doon sa ating Asia Pacific Congress. Umattend tayo at nabuksan ang ating isipan na dapat nga pala bilang Pilipino, bilang taong isang may kapansanan, meron din po tayong dapat gawin. Magandang hapon po muli. Ito si Dr. Gina Laksamana Manalaysay ng Inclunasyon. Thank you. Okay, thank you Doc Gina, ang ating pong co-host for today. Thank you all for watching Inclunasyon at sana po ay makasama pa rin po namin kayo sa mga susunod pa pong episodes. Of course, shout out po sa ating pong mga kasamahan, si Sir Art, si Ma'am Celia, si DJ Ron, Ma'am Mitzi, si Miss Janine, and of course si Direk Ina and si JM. Thank you din po sa ating pong sign language interpreter for today, Teacher Aisel, and of course ang ating pong captionist from the TERP Cup. Okay po. And of course, ang ating pong magigiting na guest, si Sir Joey Totanes, si Sir Bernard Sorita, and of course, ang idol ng PIDAO, Dr. Lex. Ito. Yan. Tandaan po natin, mahalaga na ating pong isaisip na sa kabila ng mga hamon na dulot ng kalamidad, may kakayahan tayong bumangon at makapagbigay ng suporta sa isa't isa. Ang pagtutulungan ng mga Persons with Disability Affairs Offices at ng local government units and organizations of persons with disabilities ay susi po sa pagbuo ng isang mas ligtas, mas inklusibo at mas makatarungang komunidad para sa lahat, lalo na sa mga taong may kapansanan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabisang sistema at aktibong pakikilahok, maaari nating matiyak na ang bawat isa, anuman ang kanilang kakayahan, ay may access sa mga serbisyong kinakailangan sa panahon ng sakuna. Sama-sama po tayong lumaban at magtagumpay at ipakita ang tunay na diwa ng bayanihan kung saan ang inklusyon ay hindi lamang isang layunin, kundi isang pananampalataya na ang bawat boses ay mahalaga at ang bawat tao ay may karapatang makilahok at makaramdam sa seguridad sa kabila ng mga pagsubok. Muli po, ako po si Jennifer Garcia, ang inyong pong host for today. Nawa po makasama po namin kayo next week sa isa na naman pong napakahalaga at informative na episode sa Inclunasyon. Dito po sa Inclunasyon, sinisigurado namin na ito ay inklusibo at lahat ay kasali. Sapagkat dito sa Inclunasyon, ang inklusyon ay dapat na nauna.